Palalawigin pa ng Agriculture Department sa piling pamilihan sa Metro Manila ang programa kung saan makakabili ng 42 pesos kada kilo ng bigas. Malaking tulong man, hindi raw yan pangmatagalang solusyon para sa mas murang bigas, ayon sa ilang grupo. Nakatutok si Darlene Kai. Bago matapos ang taon, magkakaroon na raw ng 42 pesos kada kilo na bigas sa piling mga pamilihan sa Metro Manila. Palalawigin na raw kasi ng Department of Agriculture ang Rice for All program kung saan direktang kukuha ang gobyerno ng bigas sa mga importer at trader. Sa kasalukuyan, nasa 45 hanggang 55 pesos ang presyo ng well-milled rice base sa pinakahuling price monitoring ng ahensya. Iniiwasan natin una para hindi tayo makipag-compete sa mga nagtitinda sa mga pamilihan, pero dahil na rin sa hindi nga ganun kabilis ang pagbaba ng presyo sa inaasahan, so magkakaroon na ng pagkakataon. Pinag-uusapan pa raw ang eksaktong petsa at kung saan saang mga pamilihan mabibili ang mas murang bigas. Gagawin daw ng DA ang aksyon matapos hindi lubusang bumaba ang presyo ng bigas sa kabila ng pagpapatupad ng Executive Order No. 62 na nagpapababa sa taripa ng imported rice. May nakita tayo na tumalima, ibig sabihin sumunod doon sa 42 hanggang 45 pesos na presyohan ng regular at well-milled rice. Pero may mga pamilihan din talaga na hindi pa rin talaga tumatalima. Pero sabi ng ilang rice retailer gaya ni Maribeth, wala silang magagawa kung mataas ang presyo ng ibinabagsak sa kanilang supply. Kung sobrang baba, hindi namin kaya yun. Saan kami kukuha ng pang-aabono doon? Kaya ba nilang ibalik sa amin yung puhunan? Para sa Sinag at Grupong Bantay Bigas, hindi pang matagalang solusyon sa pagpapababa ng presyo ng bigas ang Rice for All program at ang pagpapababa ng taripa sa bigas. Makikita natin, pipila yung mga tao dun sa 42 pesos and mauubos yung 42 pesos dun sa market. In the end of the day, yung makaka-benefit is hindi ganun kalaki. Ang production cost, yun ang dapat na tutukan. Tuloy-tuloy yung panawagan natin na palakasin ang ating lokal na produksyon sa pamamagitan ng subsidyo sa ating mga magsasaka. Sabi naman ng NEDA, nakatakda silang magsumite ng rekomendasyon sa Pangulo tungkol sa taripa sa bigas. The goal is to reduce that further. The prices are not completely in our control. We can only intervene in the short term, but over the long haul, it is best for the country to follow the trends in the market. Patuloy daw ang DA sa pagsasagawa ng mga consultation sa rice retailers, traders at importers ukol sa Rice for All program. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.